Magandang Sabado po ng umaga mga swakista ng bayan. Ito po ang Best Livelihood Program ng bayan, ang inyong kabuhayang swak na swak. Babiyan po ang inyong business buddy at bilang sorpresa para sa inyong umaga, ang aking co-host ay ang aking partner tuwing gabi sa kadate sa DZMM, the lovely Miss Francine Prieto. Hi, Francine. Hello, good morning, hello. Bobby. Good morning. Yeah, good morning po at good morning sa lahat ng mga televiewers natin. Narito kami para maghatid ng nego-inspiring kwento Dito sa kabuhayang Swak na na swak. Swak. Ngayong Sabado, ang matagumpay na tandem sa negosyo ng mag-ama. Ang hair care business for women, pinamumunuan ng isang daddy. Dating katiwala, resort owner na. Beauty business, patok pa rin. At ang walang kupas na pamanang negosyo ni Master Rapper Francis M. Bukas ay Father's Day, kaya Bobby, Happy Father's Day! At Happy Father's Day sa lahat ng mga suki nating tatay. Partner, thank you sa pagbati mo. At dahil kaming mga ama ang bida ngayong araw, tampok natin ang successful father and child venture. In other words, ang patok na negosyong mag-ama. Tailor of the Stars kung tawagin si June de la Cruz dahil na rin sa dami ng kanyang kliyente sa showbiz. Dekada 70 na magsimulang mamayagpag ang kanyang father and son tailoring sa Maynila. Siyempre, namasukan lang ako eh. Tapos ngayon, gusto ko magsarili. Master cutter si June, kaya naging madali sa kanya ang pagtatayo ng sariling patahian. Naging maganda ang kanyang relasyon sa mga taga-showbiz, kaya parang celebrity na rin siya. Maraming nagtataka sa akin eh. Dahil ang kinabi sa film, pinuntahan ako yung producer. Sabi niya sa akin, John, kaya mo bang manahi ng damit ng mga artista? Sinubukan nila ako hanggat dumami yung mga customer kong taga-pelikula. Naging tanyag ang father and son tailoring dahil sa kanilang magagandang barong at Amerikana. Sa dami na nagtitiwala sa kanyang patahian, nakapagpundar na rin siya ng gamit at nakapagpatapos ng mga anak. Kaya naman na makagraduate ang panganay na si Jovan at magkatrabaho, itinigil niya ang tahian. Pero di nagtagal, nagpa siya ang kanyang panganay na ituloy ang negosyo. Kasi nauso dating RTW, kaya bumagsak yung tailoring. Tapos nakita ko yung mga taong ngayon, medyo pihika na sa size. Medyo ano na sila, gusto na nila, suit talaga kanila yung tamang sukat. So sabi ko kay Papa, bakit hindi natin pwedeng ituloy yung yung tailoring? Kasi for sure, kailangan pa yung tailoring sa industry. Hindi naging madali ang pagpapatuloy nila ng negosyo. Kinailangan umabot sa 180,000 pesos ang kanilang puhunan para maging competitive sa merkado. Kaya ang naging focus nila ngayon, marketing. Kasi ang negosyo ngayon, hindi lang basta salita lang or nadadaan ka lang. Kailangan mo maging competitive. Meron kang mga portfolio, meron kang mga designs, meron kang mga pictures. Kailangan nasa online ka na rin. Lalo na ngayon na online na karamihan ng e-commerce. Si Papa, siya lang yung nakausap ko sa Pa. Merong inquire sa akin, pinapupunta tayo, magbibid daw tayo, or gusto magpatahi. Saka ko siya sasabihan. Successful naman daw ang partnership nilang mag-ama. Pero aminado silang mayroon ding di pagkakaunawaan. Meron siyang mga bagay na ito ang ginawa niya, nagiging effective. Meron akong ding mga style na ito ang gusto ko. Minsan ayaw niya, minsan ayaw ko rin yung style niya. Kaya doon kami nagka-clash. Pag hindi effective, sa akin naman. Yun. So nagbibigayan naman.
masasabi namang maganda ang takbo ng negosyo sa kasalukuyan. Patunay lamang na maaaring maging matagumpay sa negosyo ang mag-ama.